Gusto mo bang kumita habang nagre-relax sa beach? Pagod ka na ba sa pagtatrabaho araw-araw? Gusto mo bang may pumapasok na pera sa'yo kahit natutulog ka? Pwes, nasa maling video ka. Dahil dito sa video na to, ang tanging papasok lang sa'yo habang natutulog ka ay baka lamok o langgam sa ilong, hindi pera. Motivated ka na ba? Well, kung gusto mong matutunan kung paano maging pagod at walang pera, i-type mo lang, pagod na ako sa comment section. At papadalan kita ng ebook ko na walang silbi sa'yo. Pero pag binasa mo, makukumbinsi ka na umattend ng seminar ko. Na dating 15,000 talaga pero nakapromo ngayon 5,000 na lang, limited slots. Grab mo na kung ako sa'yo. At doon, tuturuan kita ng wealth transfer strategy ko. Ito ay very technical system na dinevelop ko ng mahabang panahon. Pinasimpleng paraan kung paano mailalabas yung natitirang pera sa wallet mo papunta sa akin nang hindi mo namamalayan. Okay? Handa ka na ba? Handa ka na bang payamanin ako? Ikaw ang yayaman. Ano? Ha? Ano? Ayaw mo? Loser. Broke mindset ka kasi. Masyado kang negative thinker. Wala ka kasing pangarap. Ha? Ayos ba? Joke lang yun ha. Baka may magalit. Pero medyo familiar yung ganyang linyahan ano? Kasi ganyan yung style ng karamihan sa nagbebenta ng passive income strategy sa internet eh. 'Di ba? Ang nasa pinakataas ng tugatog ng tagumpay sa pera ay yung pagkakaroon ng passive income. At kakabit niyan ay yung tinatawag na financial freedom na nakakakilig naman talagang pakinggan, no? Passive income. Ibig sabihin, kikita ka kahit hindi ka nagtatrabaho. Yung hindi nakatali yung oras mo sa pagpasok, sa pag-time in, pag-overtime. Kasi sa karamihan sa atin, kailangan magtrabaho para kumita. Kaya ito yung pag-usapan natin. Totoo ba talagang may ganung paraan ng pagkita ng pera? Pero bago yan, reminder lang hindi ako financial advisor. Ordinaryong tao lang ako sa internet na madaldal at mahilig magbasa. Okay? Anyway, speaking of pagbabasa, yung nanay ko dati librarian, mahilig mag-uwi yun ng libro. Minsan, umuwi siya may dalang libro. Ang lupit ng title, may Pinoy at may mayaman sa pamagat. Sabi ko, ayos Tamang-tama, Pilipino ako. Kaso hindi ako mayaman. Pero baka ito na yung hinahanap kong sagot sa pagyaman. So mga 26 or 27 years old ata ako noon, medyo matagal na rin ako nagtatrabaho sa call center ng mga panahon na yun. Puyat, pagod, grind araw-araw. Kaya nung nakita ko yung librong yun, parang sabi ko, baka ito na yung solusyon na hinahanap ko. Kaya binasa ko. Ang ganda ng pagkakasulat. Mga ilang araw lang natapos ko hanggang dulo eh. Tungkol siya sa kung paano mo ma-achieve yung passive income at financial freedom sa pamamagitan ng real estate investing. Isa doon yung mga foreclosed properties. Kadalasan yung mga abandonado or mga sirasirang mga bahay. Ito yung mga narimata na mga ari-arian or mga lupa or bahay or kondo, yung kinuha na ng bangko or kung sino man yung nagpautang kasi hindi na nabayaran. At once makuha na nung nagpautang yung property, binibenta nila ulit para mabawi yung nawala sa kanila. Tapos kadalasan pag binenta na nila ulit, mas mababa na sa market value yung presyo. Kaya madalas na tinatarget yan ng mga naghahanap ng murang property or investment. At sa totoo lang, tama naman yung tinuturo sa libro. Totoo yung sistema na dinitalye doon, totoo yung proseso. At totoo na may kumikita at yumayaman talaga sa ganyang paraan or investment strategy. Pero napansin ko, may isang bagay na hindi masyadong napagtuunan ng pansin sa libro eh. At para sa akin, nung time na yun yung pinaka-importante sa lahat eh. Ang dating kasi sa akin nung sumulat ng libro, sabi niya, corporate slave daw siya or alipin ng sistema kumbaga. Sabi niya, high-level executive siya na mataas ang sweldo at may titulo sa kumpanya. Pero wala daw siyang freedom at wala siyang time gawin yung mga gusto niya kasi puro trabaho araw-araw at hindi siya kikita kung hindi siya magtatrabaho. So nakakulong siya sa ginintuang hawla. Parang ganun yung pagkakadescribe niya. At nakarelate ako dun. Hindi ako executive sa kumpanya, hindi malaking sweldo ko. Pero feeling ko din alipin ako ng sistema at wala din akong kalayaan. Walang pera kung di ako magtatrabaho. Kaya nakarelate ako sa kanya kahit papano. Kasi pareho kami ng pakiramdam. Pareho kaming gusto ng kalayaan sa typical na grind at araw-araw na pagtatrabaho. Tapos sabi niya, nakabasa daw siya ng sikat na libro sa Amerika na tungkol sa real estate. At dun siya nagka-idea. Kaya ang ginawa niya, kagaya nung sabi dun sa librong nabasa niya, naghanap siya ng pwede niyang maging mentor or yung magtuturo sa kanya about sa real estate dito sa Pilipinas kasi wala siyang alam dun. At meron siyang binanggit na game. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw sa akin kung ano yun pero para siyang meet-up or event yata na may mga tao na naglalaro ng investing game. Tapos dun daw niya nakilala yung naging mentor niya na nagturo sa kanya ng tamang diskarte sa real estate.
paano hahanap ng murang property, paano ka magbibid doon. Tapos hindi lang yun, yung mentor niya pa daw ang nag-tip sa kanya nung unang property na binili niya. Itong mas malupit, hindi niya daw ginamit yung sariling pera niya. Kasi, ewan ko, parang ayaw niyang yatang isugal yung sarili niyang pera. Kaya pera ng ibang tao yung ginamit niya na pang down payment. Sa pagkakatanda ko, kung di ako nagkakamali, yung mentor pa niya mismo yung nagpautang sa kanya ng 100,000 pesos para pang down at pang pa-repair ng lumang bahay na yun na nakita nila. So wala siyang nilabas na sariling pera. Ang pinuhunan niya lang daw ay laway at kilos. So tuwing weekend, naghahanap daw siya ng mga bahay na pwedeng bilhin. Usually, mga bahay na mukhang haunted house na napabayaan na. At nagtatanong-tanong daw siya dun sa mga kapitbahay at dun sa mga guard ng subdivision. Tapos, siya din yung naglalakad ng mga papeles. Siya din yung nag-aasikaso ng mga kailangan ipagawa at naghahanap ng kontraktor. At pag nagawa na, siya din daw yung nagmamarket ng property or naghahanap ng rerenta. Yung passive income, papasok siya sa buwan-buwan na tubo galing dun sa bayad ng rumerenta. Halimbawa, yung bulok na bahay after niyang mapaayos, di pwede nang tirahan. Papaparentahan niya na ngayon daw ng 12K sa isang buwan, halimbawa. Tapos, ang bayad niya dun sa inutangan niya, kasama yung lahat ng pinagawa niya, pagpalagay mo ng 9K kada buwan, minus mo dun sa 12K, so meron siyang 3K na passive income every month dun sa property na yun, na binabayaran ng ibang tao. At pagkatapos niyang mabayaran ng buo yung utang, kanya na yung property. Tapos uulit-ulitin mo lang yung sistema na yon at meron ka ng unlimited passive income. Paldo, di ba? Ang galing. Laway at sipag lang ang puhunan. Wala siyang nilabas na pera kahit 5. Pero pwede siyang magkaroon ng maraming properties after ng ilang taon. Mind blown ako eh. Grabe, after kong mabasa yung libro na yon, parang may parte ng utak ko na naggalaw na hindi ko pa nagagamit noon. Feeling ko nadagdagan ng 20% yung brain activity ko eh. Ang dami kong alam bigla eh. Anong klaseng property dapat, paano mag-auction, paano magandang deal para kumita ka. Kaso nung medyo nahimasmasan na ako, napaisip ako ng konti eh. Teka muna, paano ulit? Balik tayo sa umpisa. Paano at saan niya nakilala yung mentor niya? Bakit siya tinulungan na parang ganun kadali lang? Libre ba yun or binayaran niya ba yung mentor niya? Tsaka, paano niya nakumbinsi yun na pautangin siya ng 100K ng napakadelikado at napaka-risky na utang? Tsaka, paano ko ma-apply yun sa sarili ko nung time na yun na bilang isang 26 years old na ordinaryong empleyado sa call center na walang ipon sa bangko? Actually, nag-try ako noon. Kasi baka sabihin nyo, nega lang ako, hindi ko naman in-apply yung nabasa ko. Meron naman ako mauutangan kung sakali. Personal loan sa bangko, salary loan sa SSS, pag-ibig, housing loan, mga ganun. Kaso, kung hindi mataas yung interest, maliit lang yung mauutang ko. Hindi din daw ideal yun na pang-investing or pambili ng foreclosed property kasi risky. Mababaon ka daw sa utang pag hindi ka kumita dun sa investment. Isa pang problema ko yung oras eh. May full-time job ako sa call center, panggabi ako nun. Puyat ako sa umaga, Sabado-Linggo lang yung pahinga ko. Paano naman ako maglilibot-libot at titingin ng mga narimatang bahay? Wala din ako sa sakyan nun. Baka mag-collapse ako sa kalsada sa hilo. Niisip ko din, saan ako maghahanap ng mentor na magaling sa real estate at mag-spend ng time turuan ako at i-guide ako ng libre at sana pautangin din ako ng pang-down. Brick wall. Naumpog ako sa mga pader na yon at na-stuck. Kaya yun, yung pakiramdam ko ng excitement sa nabasa ko at mga na-discover ko dun sa libro, unti-unting naglaho hanggang sa nakalimutan ko na. Well, Pinoy pa rin ako, pero hindi ako naging mayaman sa libro na yon. Hanggang sa mga nakaraang taon, naalala ko ulit yung libro. Ito yung mas may alam na ako sa sales at mas marami ng impormasyon sa internet. So mas madali nang mag-research. Yung sumulat pala nung libro na yon, hindi lang siya simpleng empleyado or executive. Founding partner siya at shareholder ng isang malaking accounting firm. Graduate din siya ng isang university sa Amerika. At bago niya sinulat yung libro, nabenta niya yung shares niya dun sa kumpanya. Hindi ko alam kung magkano pero siya mismo nagsabi na nagulat daw siya sa laki ng natanggap niyang pera. So, hindi siya nakaalis sa ginitoang hawla dahil sa real estate investing. Nakaalis na siya bago pa niya pinasok yung real estate dahil nga dun sa pagbenta niya nung pagmamayari niya nung kumpanya. Yes, nabanggit niya sa libro na may PhD siya at mataas yung posisyon niya pero sa pagkakatanda ko hindi niya nabanggit yung malaking payout na nakuha niya dun sa pagbenta niya ng shares ng kumpanya. So, nung pinautang siya nung mentor niya, totoo na hindi niya ginamit yung sariling pera niya. Pero kamusta naman yung net worth niya at yung reputasyon niya para pagtiwalaan siya? 'Di ba? Mas madali para sa kanya yun kasi hindi siya nag-uumpisa kagaya ng karamihan ng Pilipino.
Ang dating kasi dun sa libro, parang kayang gawin ng kahit sinong ordinaryong tao yung ginawa niya. Pero nung inumpisahan niya ng pasukin yung real estate, sa tingin ko wala na siyang full-time job. Tapos may malaki pa siyang pera sa bangko. So meron siyang capital, meron siyang time, sama mo pa yung international education, high-level business experience. Dahil dyan, meron siyang credibility at social capital. Siyempre, mas madali siyang makapag-network at makakuha ng tiwala sa ibang tao na mataas din ang katayuan sa lipunan. Access sa high-level people at high-value mentors. Mas madali niyang ma-attract yun dahil sa credentials niya. At I'm sure pinagsikapan niya ring makuha yung mga na-achieve niya. Pero maganda sana kung yun yung tinuro niya at dun siya mas nag-focus. Kung paano bubuuin yun ng isang ordinaryong Pilipino. No? Pero hindi nagsisinungaling yung libro. Tingin ko hindi naman fake or inimbento yung kwento niya. Hindi siya scam. At hindi din naman niya sinabing magiging rags to riches ka. Yun lang yung framing or yung pagkakakwento. Ang sarap pakinggan nung part na nakaka-inspire eh. Habang binabasa ko, parang andali eh, parang kayang-kaya kong gawin. Kaso hindi masyadong napakita yung part ng kwento na nagbigay sa kanya ng napakalaking advantage bago pa siya nagsimula. At ito yung frustration ko pag nakakapanood ako ng mga passive income strategies na yan online eh. Nakakainis kasi karamihan sa kanila, pinapalabas nila na yung tinuturo nila ay pwede sa kahit sino. Dun sa mga pagod sa trabaho, sa laging kulang sa oras, sa mga gustong magkaroon ng freedom. Kasi pag yun yung sinabi mo, halos lahat tayo, ganun yung pakiramdam eh. Gusto natin ng kalayaan sa oras at pera. Pero ang problema, hindi lahat ng tao pwede dun sa mga tinuturo nila. Hindi lahat pwede sa method nila. Pero sabi, gusto daw nilang maging motivating at inclusive para mas marami daw silang matulungan. Gusto nila isama lahat. Lahat daw pwede. Para mas marami kayong matulungan o para mas maraming mabentahan? By the way nga pala, pagkatapos sumikat ng librong yon, marami daw ang nag-request at humingi ng dagdag na tulong pagkatapos silang mabasa. Kasi nga, ang pinakaunang teknik na tinuro dun sa libro ay maghanap ka ng magaling na mentor. Buti na lang yung sumulat ng libro, may background din pala siya sa training at pagtuturo. Marunong siyang magbenta ng impormasyon. Kaya para makatulong dun sa mga naghahanap ng mentor, nagkaroon ng mga seminars. Isang buong araw ng mga sessions tungkol sa real estate investing. Mas hands-on na learning at may pan-networking opportunity pa nakasama. Magkano yung seminar? Mga nasa 5 to 8K ata isang araw. Aray ko. Depende kung kailan ka nag-book. Early bird sabi sa inyo mas mura pag mas maaga kayo nag-book eh. Nagkaroon din daw ng mga grupo or mga clubs para sa mga gustong magseryoso talaga ng husto. Sa tingin nyo, libre kaya sumali dun sa mga clubs, sa mga grupo at communities nila? Kayo nang sumagot sa tanong na yan. Kung tutuusin yung libro, mura lang eh. Mga 200 or 300 pesos lang ata. Yung seminar, sabihin na nating 5,000 isang araw. Pero ito yung mas nakaka-curious na tanong eh. Sa tingin nyo, ilan dun sa nagbasa ng libro or umattend ng seminar ang talagang yumaman at sumakses sa mga tinuro nila? Ako okay lang, nagbasa lang naman ako, hindi ko pa nga binili yung libro eh. Oras ko lang naman yung nawala sa akin na may konting inis nung na-realize ko na hindi ko pala kayang gawin yung mga nabasa ko dun. Pero paano kaya yung mga nag-seminar o yung talagang naglabas ng pera at nagseryoso? Well, mahirap malaman yung eksaktong numero pero balita ako, base daw mismo sa website nila, sa loob ng 1 taon at kalahati daw ng grupo nila, nakapag-produce daw sila ng 2 Pinoy millionaires gamit yung method na yun. At sinabi din nila na 20% daw ang success rate ng mga members ng club. Ibig sabihin, 80% ang hindi pa nagtatagumpay. Pero take note again, galing to sa sarili nilang promotional info. Walang fact check or independent na data na pwede nating gamiting pang verify. So hindi natin sure. Kaya hindi rin talaga natin alam sa kabuuan ng ordinaryong mga Pilipino na nagbasa ng libro at sumubok ng strategy na yun kung ilan ba talaga yung natulungan. Pero ito ang sigurado. Napaka-common ng ganitong style sa mundo ng financial freedom at passive income online. Kung noon usually nag-uumpisa sila sa libro, ngayon kadalasan yung mga guru sa internet nag-start sa pagiging influencer. Gumagawa sila ng mga clickbait na mga viral content sa Facebook at sa TikTok tungkol sa passive income, financial freedom, huwag kang maging empleyado habang buhay ng mga banatan, 'di ba? Tapos i-invite ka nila sa free webinar or libreng ebook na guide. Diyan nagsisimula yung pagkuha nila ng mga impormasyon ng mga taong interesado kasi usually magfi-fill up ka ng form diyan eh. Tapos doon napapasok yung mga Facebook groups, Viber community or exclusive clubs na iba libre, yung iba may bayad. Then yung mga courses, mentorship, inner circle programs na maglalabas ka na talaga. Hindi na free seminar.
3K na sa online course, 10K sa mentorship, 50K sa mastermind, mga ganun na yan. Tapos, there's more. Depende sa papasukan mo. Diyan na yung kailangan mo ng bumili ng real estate, trading signals, franchise, dropshipping system, crypto bot, at kung ano-ano pang pwedeng ibenta sa'yo. Pero hindi ko sinasabi na scam lahat yung mga ganyang programs ha. May mga tao talaga na natututo sa mga ganyan at talagang kumikita. At may mga tao na totoo namang nagbabago yung buhay nila sa mga ganyan. Ang punto ko lang, hindi siya para sa lahat. Pero binebenta nila na para bang kayang gawin ng kahit sino. So paano mo malalaman kung para sa iyo yung inaalok ng mga wealth coach sa internet? Well, ito, pag-usapan natin. Dito malaking advantage yung kilala mo yung sarili mo, gaya ng pinag-usapan natin sa last video ko. Maganda kung alam mo na kung ano yung meron ka, ano yung risk yung willing kang i-take, at anong importante sa iyo bilang tao. Malaking bagay yan kasi pwede kang mapaniwala ng kung sino-sinong wealth coach at finance guru sa internet na nagbebenta ng kung ano-anong investment at passive income strategy. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na kailangan mo subukan para malaman mo, di go. Enrollan mo lahat ng online course at pasukan mo lahat ng Get Rich community na makita mo. Wala namang masama doon eh. Kasi totoo naman na minsan hindi mo malalaman unless matry mo. Kanya-kanyang trip lang yan. Pero kung gusto mong mas kalkulado yung mga susubukan mo, yun nga, kilalanin mo yung sarili mo kung ano yung mahalaga sa iyo sa buhay at kung ano yung kaya at willing mong i-experiment. Halimbawa, dun sa topic no sa libro na binanggit ko kanina, real estate, foreclosed properties, mga paupahan, sama na natin yung capital gains sa lupa, sa stocks. Capital gain, yun yung kapag tumaas yung value nung binili mo kalaunan. Halimbawa, bumili ka ng lupa na 500,000 tapos after ilang taon naging 1 million na. Di may 500,000 ka na capital gain pag nabenta mo. Malaki talaga yung potential ng kita sa mga ganyang investments kasi nga pwedeng tumaas yung value ng presyo nung binili mo. Pero syempre pwede rin bumaba kagaya nung sa stocks. Pero kung gusto mong gawing passive income yung mga yan para hindi ka na magtrabaho, may isang malaking problema. Karamihan sa mga investment income na yan, kailangan mo muna ng malaking kapital bago nila mapalitan yung sweldo mo. Halimbawa, 30,000 per month yung sweldo mo at gusto mong magpaupa ka na lang ng bahay para nakahiga ka na lang sa beach at hindi ka na magtatrabaho. Para mapalitan mo yung 30K na sweldo mo per month, dapat meron kang mga around 8 million to 12 million worth ng kapital. Plus pa yung babayaran mong katiwala buwan-buwan para mag-aksikaso ng mga uupa, ng mga kailangan ipagawa pag may nasira. Sa stock market naman, kahit gaano ka pa kagaling or kahit genius pa yung mentor mo, kung maliit lang yung kapital mo, malabong mapalitan yan yung sweldo mo. Halimbawa, 30K uli yung gusto mong kitain per month. Ang average na kita per year sa stock market ay 6 to 8%. Safe na stocks pa yon. Para kumita ka ng 30K per month, dapat ang portfolio mo nasa around 5 to 6 million pesos. Kung maglalagay ka lang ng 50K sa stocks at kumita ka ng 10%, which is napakahirap gawin, pero dahil magaling ka, naabot mo yung 10%, 5,000 per year lang yun. Hindi siya magiging life-changing kung maliit yung kapital. Ganyan din pagdating sa REITs, dividends, bonds, sama mo na din yung MP2. Yan yung mga maririnig natin sa mga ibang wealth coach madalas eh. Halos pare-pareho lang yan. Maganda yan kung papalaguin mo yung malaking pera mo. Ang mga ganyang klase ng investments, hindi yan shortcut para yumaman. Parking lot yan sa pera ng mga mayayaman para mas lalo pa silang yumaman. Kasi kung maliit yung ilalagay mo, maliit din ang balik. Paano naman yung mga naging milyonaryo daw kahit maliit lang yung ininvest? Yung mga nakikita natin minsan sa TV or sa social media na pinagmamalaki ng mga finance gurus. Well, yung iba dyan may catch, hindi nila sinasabi yung buong kwento. Or yung iba naman, long game or sobrang tagal bago nila nabuo yung malaking income. Totoo na merong mga naguhulog ng 5K buwan-buwan sa loob ng 20 to 30 years tapos nagko-compound yung interest lumalaki ng lumalaki. Pero hindi yun instant millionaire story na hina-highlight ng mga Facebook ads ng mga wealth coach. Yung mga naging milyonaryo daw ng mabilis kahit maliit lang yung perang nilagay, kung totoo man yun, madalas gumamit yan ng penny stocks, leverage trades, forex groups, crypto hype. Hindi ko na-i-explain kung ano yung mga yon, basta parang sugal lang yung mga yan. Walang pinag-iba sa kasino. Sa 1,000 tao na natalo dyan, ang maririnig mong kwento ay yung nag-iisa na nanalo. At doon minsan nabe-brainwash yung mga ibang tao sa ilusyon na yan, na pwede pala akong yumaman dyan kahit maliit lang ilalagay ko. Naku, hindi po. Bagay yan sa mga taong risk taker. Yung tipong tao na gusto ng excitement sa paglalaro ng pera. Bukod sa high risk, delikado pa yan. Hindi malinaw kung paano kumikita yung mga investment na ganyan at minsan illegal pa. Pero ang masakit dahil sa gigil ng mga ibang Pinoy makaahon agad,
Nakukumbinsi sila sa mga MLM, yung tipong kikita ka talaga sa pagre-recruit, hindi dun sa produktong binebenta. O kaya dun sa mga pyramid or Ponzi schemes na pinapaikot lang yung pera ng mga bagong pumapasok. Madali lang naman malaman eh. Basta nakarinig ka na ng mga guaranteed 10% per month ang kita, walang palya. Yung tunog easy money na madali pero walang malinaw na negosyo, yung di mo mapaliwanag kung paano sila kumikita. Pagka ganun, matik na yun. Ang nakakalungkot lang dyan, may mga makikita tayo sa balita, mga OFW na nag-iipon para sa retirement nila o kaya para sa future ng pamilya nila na nabibiktima sa mga ganyang klase ng investments kuno. Again, ang tanong lang dyan, isa ka ba sa mga iilan na mananalo or makakasama ka ba dun sa libu-libong natatalo? Kung hindi ka sugarol, hindi para sa iyo yung mga yan. Isa pang klase ng madalas ibenta na passive income daw ay yung mga business-based income na tinatawag. Yan yung mga franchising, online business, entrepreneurship, or yung magtatayo ka ng negosyo at royalties. Royalties, yan naman yung kita kapag halimbawa sumulat ka ng libro or ng kanta, courses, or nagkaroon ka ng mga patent. Etong mga business-based income or kita sa pagninegosyo, may tsansa talaga na maging passive income. Pero bago ka umabot sa punto na yon, napakahirap. Dadaan ka muna sa matinding trabaho at risk. At may posibilidad pa na walang bumalik sa effort at sa pinampuhunan mo. May statistics na nagpapakita na isa sa bawat 5 bagong negosyong nagsasara sa loob ng unang taon at 50% nagsasara within 5 years. At within 10 years, 80% ang failure rate. Pero hindi ibig sabihin na dahil 80% ng negosyo ay bumabagsak at nalulugi kalaunan hindi mo nasusubukan. Hindi yun ang point. Pwede pa din kasi malay mo yung idea mo pala yung nandun sa 20% na nagiging successful. Ibig sabihin lang, dapat handa ka sa realidad na pwedeng mangyari sa pagninegosyo. Yung mga passive income guru sa internet na nagsasabi na, madali lang to, gawin mo lang tong step-by-step guide ko at 3 to 6 months lang tutubo ka na agad. Malabo yung mga ganyan. Ang malinaw lang dyan is siguradong kikita sila sa'yo pag kinagat mo yung online course, mentorship, yung tools, yung affiliates sa seminars nila. Ikaw pala yung naging negosyo, no? Actually, kahit yung mga sinasabi nilang mas madali daw kaysa magtayo ka ng typical na negosyo, yung tipong gumawa ka lang daw ng online course or ebook, mga digital products, affiliate marketing, membership sites or paggawa ng content online kagaya nito, totoo na mas madaling mag-start ng mga yan kaysa sa typical na business na kadalasan rerenta ka ng pwesto, kukuha ka ng empleyado, may inventory, may bills. Sa mga online business, pwede mong gawin kahit mag-isa ka lang sa bahay basta may computer o laptop ka, ayos na. Pero pang passive income, malabo. Kasi karamihan dyan, kailangan mong gumawa ng mismong online product. Kailangan mong i-market, kailangan mong i-promote. At dahil mas madali siyang umpisahan kumpara sa typical na negosyo, ano sa tingin niyo ang problema? Well, yun mismo ang problema. Dahil mas madali siyang gawin, sobrang dami ng taong gumagawa. Saturated yung market, oversupply, kumbaga ang daming kalaban. Libo-libo kayong gumagawa ng content, ng ebook, nagbebenta sa Shopee at Lazada. Alam mo yun? Sa YouTube, halimbawa, 500 hours daw na video ang ina-upload kada minuto. Imagine mo yun. Ako napakaswerte ko na may mga kagaya nyo na nanonood nitong mga napakahabang videos ko. At masaya ako na kahit papano kumikita na ako dito. Pero hindi sa nagrereklamo ko, no? Pero kung isusuma ko yung oras na ini-spend ko sa pag-iisip ng topic, pagre-research, pagsusulat, pag-edit, pag-upload, pag-promote, sa totoo lang medyo bitin . Maliit lang yung bayad dito kumpara sa trabahong kailangan mong gawin. Lalo na pag mag-isa ka lang nakagaya ko. Pero masaya ako na kahit papano may konting extra income ako. Extra income, yes. Pero passive income? You must be joking. Minsan nga pag tinatamad akong gumawa ng content, naiisip ko, kumain na lang kaya ako ng buhay na sawa o kaya mang-away ako ng ibang vlogger para mag-viral ako, no? Kaya i-share nyo na to para hindi ko na kailangan gawin yun. Joke lang. Well, yun lang yung video ko. Medyo nega, no? Parang nakaka-demoralize bang mangarap na magkaroon ng passive income? Well, hindi naman yun yung punto ko dito kasi meron naman talagang mga taong kumikita nang hindi nagtatrabaho ng typical na 9 to 5. Pero yun nga, either kailangan mo ng malaking kapital, malaking pera pang puhunan, o kaya oras, mag-i-invest ka ng oras at skill, lalo na sa umpisa para makagawa ka ng produkto or business, o kaya naman pwede kang gumamit ng skill or talento ng ibang tao pero
Kailangan marunong at willing kang makipag-usap, mag-network at makipag-negotiate, mag-manage ng tao at syempre, babayaran mo rin sila. At higit sa lahat, hindi nawawala yung swerte. Minsan talaga may tsamba eh. Tapos yung tamang timing, malaking bagay din. Kaya para sa akin, wala talagang passive income eh. Yung literal nakikita ka ng wala kang gagawin. Ang tanging passive income lang talaga ay yung mapamanahan ka ni mama at papa. Yun talaga. Kasi ang ginawa mo lang dun is ipinanganak ka eh. Yun lang. Sa pagkakaalam ko, lahat naman tayo nagawa yun eh, di ba? Lahat naman tayo pinanganak eh. Ang isa pang pwede natin sigurong sabihing passive income ay yung pag nanalo ka sa loto or sa sugal. Well, may ginawa ka pa rin kasi tumaya ka pa din, nagpunta ka pa din dun sa tayaan. Pero kung ikukumpara sa pagtatayo ng business, di hamak na mas madali yun. So, yun lang talaga yung totoong passive income sa tingin ko eh. Yung literal na wala or napakaliit lang ng ginawa mo pero kumita ka ng pera. Bukod dun, wala na akong maisip eh.